Somebody there calling my name? I'm right here. ...96.7 Destiny Radio. Saya lang, people. What's up? Magandang araw ng Lunes. What's up? Happy Monday! Ang ating paboritong araw sa buong linggo, ang Lunes. It's March 10, 2025. Araw po ng Lunes at oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas ngayon. It's 2:41 PM na, nanghalian na ba ang lahat? Ako hindi pa eh. Gutom na nga ako. Nakakatawa din minsan yung ano. Ito yung dilemma ng ano eh. Pagka solo ka sa bahay o kaya wala yung parents mo sa bahay. Yung ano, yung walang naggagayak, nagpe-prepare ng lunch mo, ganon. Wala. Pero anong ina-expect mo? Welcome to the adulthood, di ba? Pag di ka gumising ng maaga, di ka nag-prepare ng sarili mong pagkain, wala kang lunch. Hindi ka din naman makakalabas basta-basta kung nasa trabaho, di ba? Welcome to adulthood, sabi nga nila. At syempre, welcome to our little segment called Senti Hours. Mag-aantigan na naman tayo ng mga damdamin. Magbabasa tayo ng isang akda at hihimay-himay ng ibig sabihin nito. Welcome to Senti Hours. Ako po ang inyong kasama sa inyong mga radyo. Ako si Jiro, your one and only rapper DJ. And that sound, the king of chill. At ito na ang chill music natin. Let's read a tawag dito, write up. O kaya isang akda. Yan, galing sa ating pinakabagong na-discover na manunulat. Si He Writes for Him. Ayan, nalaman na natin kung bakit yun yung pangalan niya. Nung una, napaisip tayo na baka may sinusulatan siyang ibang lalaki. But the truth is, I think he is writing for himself. Diba? Gumagawa siya ng mga akda para sa sarili niya. And that's kind of wonderful. Diba pala, I don't think unang beses nyo itong maririnig sa akin. Pero ganito yung mga artist Yung mga nagawagawa sila ng art, not for the people, but for themselves. Para makapag-express, para makapag-release sila ng mga binubuhat nila sa kanilang mga likod. Diba? And I think same goes with he who writes for him. He writes for him. He's writing for himself. At ito ay isa sa kanyang mga akda. Sabi niya, slowly, as I grow older, mas tumatatag na ako at hindi na ako masyado nasasaktan kapag may umaalis o nawawala sa buhay ko. Kasi ganun talaga Naniniwala ako na what flows, flows. Kung hindi para sa akin, edi hindi para sa akin. And what's meant for me will eventually come to me. Yan ang sabi niya. May klingat da lamang. Totoo. And I believe lahat kayo na pagdaanan na to. As you grow older, hindi ka na masyadong naapektuhan sa mga drama. Diba? In fact, ayaw mo na sa drama Kasi you came to a point when you realize na what's the point of being a dramatic person? Will this drama solve things? Diba? Hindi. So ikaw, as you grow older, you've learned how to remain calm in situations where a lot of people are being dramatic. Diba? Kasi alam mo na pagkakalmado ka sa isang chaotic na sitwasyon, mas nakakapag-isip ka ng tama. Diba? Mas nakakapag-decide ka. You pause for a second. Maybe it take you 1 or 2 or maybe 5. And then after mong ikalma yung sarili mo, nakapag-isip ka ng tama. And then, okay, this is what we're gonna do. This is how we solve this conflict. Diba? Sabi niya rin dito,
Mas tumatatag na ako at hindi na ako masyado nasasaktan kapag may umalis o nawawala sa buhay ko. Diba? Hindi na. Sabi niya pa dito, what flows, flows. Diba? Para siyang para siyang katumbas ng it is what it is. What flows, flows. Pagka dumaan yan, pag nag-slip yan, okay. Pagka umalis yan, okay. It is what it is. Sabi, kung para sa'yo, para talaga sa'yo. But of course, it doesn't happen that easily. Kumbaga, hindi din naman dapat pinababayaan mo mag-slip away yung mga bagay-bagay sa mga kamay mo. Lalo na kung you really know it's very important and you really know that pagka na pa sa'yo yun, your life will change for the better. Pero here's the thing. You have to kailangan mo din ng talaga siyang pag-effortan Kailangan mo siyang bigyan ng oras, ng panahon kung mayroon kang gustong makuha. But hear me out. After you doing those kinds of things, and still you've proven it na hindi talaga siya para sa'yo, maybe it's fine for you to let go. Maybe it's fine for you to just redirect your focus on something different, di ba? Narinig ko na rin to I think it's biblical nasabi, pagka may hindi sa'yo ibinigay na bagay, maybe God is protecting you from that. Or maybe God has something better for you na kailangan mo lang ipagpatuloy yung buhay mo hanggang sa matagpo mo yun. Diba? Finally, sabi niya, kung hindi para sa akin, edi hindi para sa akin. And what's meant for me will eventually come to me. Diba? Pag sa'yo talaga yan. Isa to sa mga natututunan natin as we grow old Kasi diba nung una, nung tayo mga bata pa, if we want something, we'd cry a river just to get that. Diba? Iiyak natin sa magulang natin yan o kaya maglulupagi tayo, magtatantrum tayo just to get what we wanted. Diba? It's full of chaos, it's full of drama. Pero if our parent really wanted to teach us things, na anak, hindi mo makukuha lahat ng bagay sa pag-iyak mo, mapapalo ka pa, di ba? But as we grow older, yun nga, natututunan natin na hindi ko pwedeng ubusin yung panahon ko, yung oras ko sa bagay na hindi naman talaga para sa akin. Di ba? Kailangan kong mas maging matalino sa pag-divide ng aking oras, ng aking energy. If this thing, after all I've done, if this thing that I wanted, after all that I've done, and it's dragging me already, diba? Kung dinadrag ka na niyan papunta sa bagay na halos hindi ka na umuusad at in fact, mas lalo kang napapailalim, then you have to think, is this really for me? Kasi marami na tayong priorities habang tumatanda tayo. Meron tayong pag tayo mga panganay na kapatid, may mga pinapaaral tayo. Pagka naman tayo ay solong anak, kailangan natin alagaan yung parents natin. And kapag tumanda tayo, kailangan din talaga natin magpundar ng mga bagay-bagay para sa sarili natin, di ba? And for our future family. So, if we're onto something na nadadrag down tayo, napipigilan yung mga ganong bagay na kailangan nating paghandaan, then we have to think again. What do I really need to do? Should I spend another lifetime with this thing na hindi ko naman alam kung para talaga sa akin? Or should I just let it go? Ipagpatuloy ko yung buhay ko and maybe I'll find something more valuable than what I was after before. Diba? It's really all about priorities when it comes to adulting. Pagka tumanda na tayo, we need to know our priorities. We need to know what's really important. And we need to know what's at stake. You know what's at stake? It's our future, diba? Hey. By the way, it's 2:50 p.m. oras po natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ako si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. Maraming salamat. Kita-kits tayo bukas. Deuces.